Today for this video is i-share ko sa inyo yung cost of living namin dito sa Finland as a family of 3. So today then, ipapakita ko sa inyo yung bahay namin. Finally, apartment tour tayo ng very light. So, panoorin yung video guys. So, open. Basta natin sa door. So, dalawa yung door usually dito. Tapos may peephole din dyan. Ay, meron din pala kaming doorbell. Ayan. Tapos may pangalan. Pagbukas, ito yung aming etainen. So, medyo maliit yung etainen namin. And pagkapasok, una mo makikita itong mga cabinet. Yung mga modular cabinet. Ito namin usually sinasabit yung mga jacket namin na ginagamit sa araw-araw. Ito lang din yung isang bike ni KB. Isang bike niya nasa Varasto. Ayan. Tapos, yung pili or mirror. Tapos, naglagay kami dito ng maliit na bench para pag magkuhubad ng sapatos or magsusot ng sapatos. And then, also, makikita nyo dito yung aming kulpuhone or yung bathroom. Ayan guys, ganyan lang yung bathroom. Maliit lang. Enough lang din sa amin. Nandito na rin yung washing machine namin. Yan, ito kami naglalaba. Dito kami nag-shower. Tapos ayan, may mga maganda dito. Meron na siyang mga cabinet sa loob. So, spacious din talaga. And dito yung mga pang-medicine. Andito rin yung potty tray ni KB. Guys, fun fact pala. Itong sabitan namin ng towels. Alam nyo ba, itong bakal na to, umiinit siya. So, ang galing. So, pagkatapos mong mag-shower is may nakahanda ng warm towels. Diba? Bongga, no? Pagpasok, makikita nyo tong dining table namin. Ayan, 4-seater na dining table. Nabili lang din namin to sa Tori ng asawa ko. So, second hand lang din siya, guys. And then, from here, kita nyo na agad ang aming sala. So, ito nga namin guys, itong sofa set is galing lang to sa pinagtatrabuhan ng asawa ko. So, in short, binigay lang to sa kanila guys. So, libre lang tong sofa namin. Ang binili lang namin dito is tong sofa pota namin. Ayan. Sofa pota. Tsaka yung mato, yung carpet. Tapos, itong TV. Syempre, binili namin TV. And then, yung TV rack namin or TV taso is galing lang din sa Tori guys. So, ang mura lang nakuha namin dyan, parang 30 euro ba to? Oo, 30 euro. And then, yung, sa used to used yung brand nito. Tapos yung original price niya is nasa 200 dirhams, I think. Ay, 200 dirhams. Sorry. 200 euro, I think yun. Tapos, andito yung electric fan namin. Libre lang din to guys. Bigay lang din sa asawa ko. And then pati itong lampshade namin galing lang din sa hotel nila. Libre lang guys. And itong macrame is actually handmade ko yan guys. Ako yung mismong gumawa niya. And then dito naman yung aming ikona or yung window. So may mga ilan akong plants dito na binubuhay. So ito, meron akong monstera. Tapos ito, ewan ko guys. Since siguro hindi ko pa kasi siya nalipat ng mga pot. So, namatay sila guys. Ewan ko kasi nung nakaraan, nilagay ko siya dito sa mga medyo dark. So, hindi sila naarawan. So, I think yun din yung dahilan kung bakit sila
namatay. So, ayan, I'm trying to revive them. Wala talaga akong wala talaga akong green thumb, guys. So, ewan ko ba. And then, guys, from here, meron din palang, ito yung parang heater nila, guys. Ito, heater nila yan. And then, dito ko lang din nilalagay yung mga ibang toys ni KB. Yung ibang toys na nilagay ko sa Varasto, sa storage. Kasi, ang dami, guys. Lagi yung kinakalat. And then, may mga books din kami dito. Konti. Ito yung mga ilang books na nadala ko dito. Itong mga to. And then, ito, nakuha ko lang to sa Kirby's or sa thrift shop. Ano siya, libre lang to, guys. Tapos ito yung mga books ni KB, karamihan dito, libre lang din actually. Lahat to actually. Libre lang yan, guys. And then, mga gifts sa kanya. Tapos nakuha namin iba sa Iloxi. Ang gaganda kaya nito. Ito may pa sounds. Yung palo. Ganda, diba? So, ayun. Hindi lang natin dito. Dito rin, nandito yung aming pictures nung kinasal kami, guys. Souvenir namin to sa barko dati na pinagtatrabuhan namin, Norwegian Cruise Line. Shoutout sa aming mga kasama doon dati. Ito lang yung namin, guys, yung higaan namin. So, para rin naman siya naka-divide. Nilagyan lang din namin ng curtain. So, ito lang siya. Wala namang wala namang special dito. So, ayan, may ilaw lang. Tapos yung higaan. So, dalawang yung higaan namin, guys, dalawang single bed. Kasi dati naka-single bed lang siya. Dalawa yung namin, guys. Duvet. Kasi, nagreklamo siya na lagi siya naubusan ng kumot pag madaling araw. So, and as I've said, guys, karamihan ng mga gamit namin dito sa bahay is libre lang, guys. Katulad din itong kortina namin. Galing lang din yan, guys, sa Iloxi. So, dito naman tayo, guys, sa aming kusina. Maliit na yung kusina namin, guys, pero okay na okay sa amin. And usually, guys, dito sa Finland is kasama na yung ref, tapos yung oven and yung lutuan sa sa kitchen. And you know what, guys, ang pinaka-favorite ko dito sa Finnish kitchen is this one. Kanilang drying rack. Kakatuwa, guys. So, ayan. Dito mo ilalagay na yung mga pinggan nyo, yung mga pinaghugasan, and then diretso na siya, since may butas siya, rack, diretso na yung tubig dyan, guys. So, very convenient, and hindi mo na kailangan ng lagayan ng plato. So, ayun. Tapos, guys, ang dami rin yung mga cabinets. So, sobrang happy ang heart ko. Nung masyadong maraming kalat sa ibabaw ng counter. So, pakita ko sa inyo. Sobrang dami yung malalagyan. Ayan, yung mga stock namin. Minsan kasi namimili kami sa Asian market para pagkaano, diba, walang makain. Pang salba, guys. And then, traditional or yung usual sa bahay ng mga Finnish ay ang kanilang bread cutter. So, yan. Ito, bread cutter. Dito nyo hihiwain yung mga bread. Though ako hindi ako naghihiwa dito kasi feeling ko basta lang. Siyempre, yung Calvin Keating or yung coffee maker, libre lang to, guys. Nabili ko lang nakuha ko lang yan sa Iloxi. Binigay lang nila sa amin nung unang dating namin dito. Ito din pala, guys, yung maganda dito is yung mga utensils, yung mga ay ganito na. Kasama na dito, nung lumipat si King dito, nandito na yan. Lahat nakatago, so malinis tingnan, guys. And yung iba naming mga appliances is nandito lang din. Dito sa pinakababa yung aming dito lang tubig, yung lagay ng kabigas, and then tong oven toaster na galing lang din sa Iloxi. Thank you, Iloxi. Ayan siya, guys. Nag-Dubai din kami, guys. So, meron din kaming Dubai doon. Ayan. May California, Canada. So, ito yung outdoor area namin, guys, sa labas. Usually talaga ng mga apartment dito, merong mga playground na maliliit, may mga swing para sa bata. Tapos ito, yung favorite ni KB, yung parang sandpit.
Tapos may mga toys na talaga dyan na iniwan. Nag-iwan din kami ng toys dyan para kay KB. So ayun, maganda yung neighborhood namin dito kasi sobrang tahimik lang talaga. So dito naman sa baba yung ano namin guys, yung sauna. Every Saturday, meron kaming access dito. Wait lang, ilak muna natin. Ngayon kasi Sabado ngayon guys. So, kami yung nakaschedule. Asan ba yung schedule? Yan o, may schedule dito na lagay nila. So, buong Saturday lang lagi to open. Tapos may timings lang. Usually 1 hour lang yung slot mo. So, ayan. Ganito yung itsura ng sauna dito guys. So, every household, usually talaga meron silang sauna. Okay, papakita ko sa inyo dito guys. Wait lang. So, ganyan siya guys. Meron ditong shower area. Ayan, malawak to guys. Tapos, dito naman yung pinaka-sauna. Ayan. So, ayan. Sauna. Ito pala yung isa din. Meron din silang toilet pa dito. So, ayun. Sa loob din ng sauna. So, ayun yung parking lot guys. Ano to, 9 euro per month. Tapos may saksakan din. So outdoor lang yung parking namin dito. Wala kaming indoor. Tapos ito mga free parking spaces para sa mga bisita. Tapos dito naman, meron kaming mail. Kanya-kanya ng mail dyan. Ayan, yung mga mail na yan. Tapos, meron ding basurahan. Nakasegregate dito sa Finland, guys. Usually, sinisegregate nila yung mga basura. So, nakahiwala yung mga papers, yung mga biodegradable, yung mga plastic, mga bote-bote, ganyan, tsaka yung mga karton. So, ayun. Sobrang linis ito. Kahit yung mga bote or pakete ng mga pinaglagyan ng meat or ng mga kung ano, kailangan huhugasan mo muna bago mo itapon. So, yun. And ito naman yung bike. Sa bike na, na parking. Dito lang sa baba ng apartment. Ito yung bike namin. Nandiyan lang yun sa labas. So far, wala namang nagnanakaw. So, yeah. So, yung apartment namin guys is Uksikuwone or 1 bedroom. Pero in reality, kasi sa atin is studio type lang to guys na may division lang. So, sa Finland kasi guys is binibilang nila yung living room as 1 room. So, ayun. By the way guys, is hindi kami nakatira sa city. Nakatira kami dito sa may Sotkamo area. This is Kaino region. Nasa medyo north part na siya ng Finland. So, umpisahan natin guys kung magkano ba ang cost of living namin dito sa Finland. Umpisahan ko guys sa magkano ba yung upa namin dito sa bahay or yung rent namin per month. So, dito guys, since 1 bedroom lang siya guys, it's only 395 euros. Sobrang mura guys, unlike sa mga ibang lugar. And kasama na doon sa 395 guys, yung sauna, yung water. Actually, yung water namin dito guys is per head. So, mahal yung water namin per head. Per head is 11 euro. So, tatlo kami, naging 33 euro na siya. And then, sa 395 na rent namin is kasama na rin yung parking lot namin. And then guys, hindi pa kasama doon yung aming electricity bill. Approximately is 40 to 50 euro per month. Ewan ko kung medyo bahal ba yun or what. Pero lagi ako nag-check kasi dun sa Helen, sa isa pa. Kalimutan ko yung app na isa. So, makikita nyo dun guys, iba-iba kasi yung hindi fixed dito yung presyo ng electricity sa Finland. So, depende siya sa market actually. Kada oras is iba-iba yung presyo. Pangalawa guys, sa listahan natin is yung aming food expenses, which is yung pinakamalaki naming expenses per month. Kasi medyo hindi kami matipid sa pagkain guys. More on, kasi kami guys, more on gulay and prutas. So, ayun. Lately din lagi kami nakasalad. So, ang aming budget per month approximately is 400 to 500 euro. Sa aming tatlo yun guys.
And hindi pa doon kasama yung mga kain sa labas, which is very rare naman din. Hindi naman kami parating kumakain sa labas. So, ayun, more on groceries lang yon, yung diaper ni KB, mga basic necessities lang. Hindi rin naman kami mahilig mag-junk food, guys. Soft drinks, hindi. Ano lang, yung beer lang ng asawa ko. So, ayun. Yun yung pinaka medyo malaki naming expenses kay every month. Yung pagkain talaga. Pero, depende rin yan sa inyo, guys, kung ano ba yung lifestyle nyo, kung paano ba kayo kumain, or kung matipid ba kayo. Pwede pang mas bumaba yun, depende sa inyo. Next natin is yung car. Meron na kaming kotse dito, guys. Second hand lang namin yung nabili. Dito sa website na doon namin siya nabili. Puro mga second hand cars yung mga binibenta nila dyan. And then, ang monthly namin dito is 350 euro per month. Yung model ng sasakyan, guys, is 2019 Toyota Auris. Hybrid na siya, guys. So, medyo mahal yung monthly namin doon dahil medyo mahal pag hybrid, guys. Pero, in the long run kasi, guys, is mas worth it siya dahil unang-una, tipid siya sa gas. Overall, okay naman din yung makina. Medyo bago-bago pa rin at saka maintain din talaga nung unang may-ari. Actually, pangalawang owner pa lang kami nung sasakyan. So, all goods pa rin talaga. Plus, meron ding insurance, guys. Another expenses is yung mga miscellaneous or kung gusto nyong kumain sa labas, yung mga restaurant, coffee shop, ganun. Kami, medyo hindi kami parating kumakain sa labas. Mahilig kami magluto kasi dito sa bahay. Tapos, ang mga coffee shop, medyo, yon mas maano kami sa coffee shop. So, sa amin, yung monthly namin na budget for eating outside is around 200 euro. Pero, depende yun sa inyo, guys, kung magkano ba. Tapos, guys, sa gas naman is nakaka 80 to 90 euros kami per month. Actually, depende yun kung magbabiyahe kami ng malayo. Nung nag-Helsinki at saka Tampere kami, kami, guys, 120 nung time na yun. So yun, mga 120 euro. Kasi ang layo rin naman ng biyahe, mga 7 hours yung biyahe namin nun. 7 to 8 hours kasama na yung papuntang Helsinki. Pero actually tipid pa yun ha, kung hindi kayo naka-hybrid, guys, ang mahal ng gas. 1.8 per liter or 1.7 per liter yung gas dito, guys. So yun, guys, compute natin at ang total ay ito, guys. Yan yung total. Yung total namin ng cost of living namin dito sa Finland, sa family of 3. And isa pa lang ang nag-work, guys. So, ano sa tingin niyo, guys? Nakaka-survive ba talaga kayo dito or kami kung ganito ang gastos at ang sahod ay ganon? So, kayo nang bahalang humusga, guys. Pero, yon. Thank you, guys, sa panonood. And sana nasasagot ko yung mga tanong nyo, and kung may gusto pa kayong itanong at gusto nyo sagutin ko, is comment down below. And don't forget, guys, to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching! Hey pa!